Kamusta ang lahat, may angel? So, samahan niyo muna ako dito sa aking trabaho. Ipakita sa inyo, may angel, kung ano ba talaga yung buhay ko dito bilang may asawang apam. Meron kasi akong kakilala na tingin niya sa akin na napakayaman ko na daw. Nabalitaan niya kasi na nakapag-asawa daw ako ng puti at nandito na raw ako nakatira sa Europe. Buti pa raw ako, ang sarap-sarap na ng buhay. Samantalang daw siya, hirap na hirap pa rin daw sa buhay at ang sabi ko naman sa kanya, ay ganun pa rin naman ang buhay ko kahit nakatira ako dito sa Europe at nakapag-asawa ng puti, ay ganun pa rin naman. Tatrabaho din ako ng sarili ko para may sarili akong pera. At kunento ko sa kanya kung ano ba ang trabaho ko dito. Sabi ko nagpa-part-time cleaning ako dito. Naglilinis ako ng mga bahay-bahay ng mga puti dito. At ang sabi niya sa akin, bakit kailangan ko para magtrabaho? May asawa naman daw akong puti. Ang sabi ko naman sa kanya ay, aba, hindi lahat naman nakapag-asawang puti ay humiga na sa pera. Sabi ko halos lahat ng mga Pilipina din dito ay mga nagtatrabaho para may sarili silang pera. Sabi ko sa kanya, naswerte ka na lang siguro kung makapag-asawa ka ng puti na talagang sobrang yaman. Yung hindi mo na kailangan magtrabaho para meron ka ng sariling pera at kaya din suportahan yung pamilya mo sa Pinas. Meron din naman ganun pero bibihira lang siguro. At saka ang sabi ko, hindi lahat naman ng mga apam ay mayayaman, oy. Mga nagtatrabaho lang din sila katulad natin para mabuhay, magpambayad ng bills. Sabi niya pa sa akin, bakit ito daw ang pinasok kong trabaho ay may tinapos naman daw ako. At ang sabi ko naman ay bakit ano namang masama sa trabaho ko? Kung tutuusin nga, mas malaki pa ang sahod ng ganitong trabaho, ang nagpa-part-time cleaning. Madali lang ang pera pag ganito ang trabaho mo. Nakakako, wala naman akong dapat ikahiya sa trabaho ko. O pa nga na minsan, 3 bayang nililinisan ko dito. At pag may nag-offer pa ng babysitter sa gabi, kinukuha ko din kahit mga 3 oras o 4 na oras. Sabi ko, oras ang binabayaran dito. Tinanong niya din sa akin ay bakit daw yung si na may asawa din na apam. Taon-taon daw umuwi ng Pilipinas at napakaraming pera kapag umuwi. Tapos ang gaganda daw na nakikita niya sa Facebook na mga picture. Tapos binanggit niya sa akin yung pangalan, kakilala ko. Sabi ko sa kanya, alam mo ba ang trabaho noon? Parehas lang din sa trabaho ko. Hindi lang sila pala po sa Facebook. Katulad ko na ako'y nagpa-vlog kaya minsan binibidyo ko at pinipicturean ko talaga. Saka hindi ko naman kailangan magpanggap kung ano ba ang buhay ko dito. Ano ba ang makukuha ko? Ba talaga ang mindset ng ating ibang kababayan, lalo na po mga asawa, mga apam. Lagi niyo pong tandaan na hindi po apam ang kasagutan sa ating kahirapan. At hindi po lahat ng apam may maraming pera. Kapag napangasawa mong apam, may mga bata-bata pa, yan ay mga nagsisavings pa yan. As in, nandun pa sila sa point na nagtatrabaho para makasave. Pero kung napangasawa mo siguro ay yung mga age na ng mga retired, ayan siguro may mga pension na siguro yun. Ayun po siguro yung may mga marami ng savings at marami nang napundar plus meron pa silang tatanggap sa government na pension. Correct me if I'm wrong, may angel, kasi alam ko karamihan dito sa aking mga follower, yung mga nasa ibang bansa din, may mga asawa, mga apam. Ginawa ko lang tong video ito, may angel, para i-share din sa iba ba kung ano ba talaga ang buhay ng mga Pilipina dito, may mga asawang apam din sa ibang bansa. Oh, may angel, alam ninyo yung buhay ko dito, tapos yung mga matatagal ko ng mga follower dito sa aking Facebook dahil 1 year naman na ako dito at 1 year nyo na rin nasusubaybayan yung buhay ko dito. O, ayan, alam ng may angel ng mga followers ko na hindi ako milyonarya dito. Oy, siguro masasabi ko lang na, marami akong follower yan. Pero yung maraming pera, oy, wala ako nun.